Hello, Tess. Hello, Tess. Mike Tess. Tess. Hello, Tess. Okay, so shoutout muna tayo sa mga tropa natin na taga University of Cebu, Banilad Campus. Ba talagang masisipag sila dito, ha? Sino pa? Ayun lang yung mga school, no? Shoutout nyo na rin yung mga crush nyong babae na kayo yung pinagtagpo pero di tinadhana. Yan, shout out din sa sa Lupao, Nueva Ecija. Shout out Mama Julie. And shout out Dol from Colegio de San Antonio de Padua, Pangasinan. Ang dami pala nyo rito, ha? Sultan Kudarat State University. Shout out kay Sir Attorney Nelo Buenaventura. At shoutout din sa University of Mindanao, CCJE. And kay J. Mark Javier Maltos, Besling of the Besling College of the Philippines. Kay Naga College Foundation. Kay Choco Boy Mangontara. Ayan, kay shoutout sa ST Romblon College. Clarence Carl Redoble. Yan, sa Tacloban, Calbayog City. And hindi naman ba nag-e-echo? Parang nag-e-echo, no?
O nanonood sa loob ng bilibid ito. Snappy itong batang to. Nasa loob ng bilibid siya. Kay shout out sa pamantasan lungsod ng Muntinlupa. Yan. Okay na, hindi na masyadong Hindi na masyadong tawag dito, nag-e-echo, nagpi-feedback. And shoutout din sa Abra Valley College. Okay, simulan na natin ang topic natin, no? Live streaming for interested future registered criminologists. So ginagawa natin itong online na tutorial na to para sa mga future registered criminologists na interesado. Okay? So meron din kaming group study at tutorial sa mga talagang gusto pang matuto. Okay? Basta manood lang kayo ng basta manood lang kayo ng post, or rather magbasa lang kayo ng post sa page. Yan, basta magbasa lang kayo ng post sa page natin para updated. Okay? Shout out kay JM Ponteveros. Yan, si top notcher natin. Okay, kay JM Ponteveros. Sir, magandang gabi po. Okay, i-like nyo si Sir JM Ponteveros. I-follow nyo rin yan. Napakagaling na lecturer yan. Pet Malu yan. Isang super science at legendary yan. Okay, so let's proceed on the topic natin. This is the first short quiz, no? Pero instead na short quiz ito, ganito kami mag-rationalization kapag nag-zoom na kami sa group study, no? Sa mga gusto diyan matuto pa, sali kayo, mag-message lang kayo sa page, no? Mag-message lang sa page kung gusto nyo. Okay, para ma-i-add namin kayo sa aming official group chat ng mga future registered criminologists. Okay, so ito pa rin ang inyong lecturer na si Mr. Noli Z. Incat. Yan, Chapopoy. So, yeah, number 1 question. Okay? He introduced the Bertillon system. Yan, sino daw nag-introduce ng Bertillon system? Okay, he introduced the Bertillon system. A. Will and William West. B. John Dillinger. C. Robert James Philip. Or D. Alphonse Bertillon. Okay? So, ano kaya ang pwede nating isagot dito? Yan. Ano kaya ang sagot natin dito mga kachapopoy? Isa-isay natin. So, si Will and William West
Yan ang sumira ng Bertillon system. Okay? So, lagi nyo tatandaan yan. Si Will and William West, yan ang sumira sa Bertillon system. Okay? Mapag-aaralan natin yan sa fingerprint, if in case. Kahit saan review center din kayo, nandun din ako magle-lecture, no? Si John Dillinger naman, ito naman yung nag-attempt para burahin ang kanyang fingerprint, pero nabigo siya. Okay, nabigo siya. Bakit siya nabigo? Kasi corrosive acid lang ang kanyang ginamit. Okay? So, masira man niya yung mga ridges niya, babalik at babalik pa rin. Bakit? Because of generating layer. Dahil ang generating layer ang nagbabalik kung ano yung original na pattern. Okay? So, sino si Robert James Phillips? Si Robert James Phillips naman, siya naman yung kinonsider natin a man without fingerprint. Ano namang ginawa niya? He used surgery na tinuklap ang kanyang skin sa kanyang daliri. Ang tanong mga katsapopoy, saan kumuha ng skin? Okay? Saan kumuha ng skin? Saan tinahi? O saan kumuha ng skin? Doon po sa kanyang ribs part. Okay? Sa chest. Okay? Sa chest part niya. So, anong sagot natin dito mga katsapopoy natin? That is Alphonse Bertillon. Ayan tatandaan niya na. Si Alphonse Bertillon. So, next. Ayan, next. The general types of pattern except yan. Ano yung general types of pattern natin? O, sagot kayo dyan, mga katsapopoy natin. Huwag kayong mahiyang sumagot dyan, no? Isipin nyo na lang para kayong, nagre-review ng gusto. Okay? The general types of pattern except A. Arc, B. Tented arc, C. Loop, D. Whirl. Ano kayang sagot natin dito sa tanong na to? Okay? General board question din to yung tanong na yan. Yan, no? Yung pinakamadaling tanong siguro, no, sa board exam, no? Pinakamahirap na tanong siguro. Okay? Ewan ko na lang kung iintindihin nyo yung tanong niyan, ha? Kailangan nyong intindihin muna ang tanong sa board exam. Lalo na, sabi ko nga sa inyo, yung except lagi ang bibilugan nyo. Pag dumating sa board exam, bilugan lagi ang except. Baka makadisgrasya pa yan. Mas maganda nang i-prevent natin, no? So, ulitin natin tanong. The general types of pattern. Pero ang tanong dyan, except. O ba? Except ang tinatanong. Arc, kasama po yan sa general pattern. Loop, kasama din yan sa general pattern. Whirl, kasama din yan. Okay? Ang nagbigay ng general types of pattern ay si Francis Galton. Okay? Tatandaan niyo yung Yan. Tatandaan niyo yung law. Loop, arc, and whirl. Okay? And good evening po. Okay naman yung signal, no? Okay naman ba? Yan. Okay lang ba ang signal natin? Ayan, check natin. Mic test. Okay na ba ang signal? Wala bang feedback? Wala bang masyadong echo? Okay, so anong sagot natin sa tanong na to mga katropa? Ang sagot natin dyan ay tented arc.
Okay, bakit tented arc? Kasi ang tented arc ay uri lang siya ng tinatawag nating arc. Okay? Kasi 'di ba ang arc may dalawang klase? Yan, sa amin mahina signal. Yan, mahina. Okay lang sir, loud and clear. Okay naman. So siguro sa signal niyo lang 'yun, no? Okay. So, tented arc. So, uri lang siya ng arc, no? Kasi dalawang klase ang arc natin. Plain arc at saka tented arc. Okay? Kasi ang arc, pinakananay nila yan. Ang loop at whirl, nanay din yan. So, anong anak ni arc? Tented at saka plain arc. Ano ang anak ni loop? Nandyan yung ulnar. Ano pa? Radial. At ano yung anak ni whirl? Plain whirl, central, ano pa, double, and accidental. Okay? So, shout out natin St. Paul College Foundation from Bulacan, Bulacau, Cebu City. Okay? Mabini College, Daet, Camarines Norte. Shout out kayo dyan. Okay, so ano sagot natin dito? The general types of pattern except tented arc yan. Okay? So, next. A point along a ridge formation found at the center or near the center of the diverging type lines. Okay? Ulitin natin ang tanong, mga katropa. A point along ridge formation found at the center or near the center of the diverging type lines. Okay, so ano sagot kaya natin dito? A, delta. B, triradial. C, outer terminus. Or D, all of these. Okay? Ano kaya sagot natin dito sa itinatanong sa ganyan? Kasi baka mamaya ma-encounter nyo na naman yan sa board exam. Okay? Kailangan i-prevent natin yan. Okay? So, okay, sagot natin dito, no? A point along a ridge formation found at the center or near the center of the diverging type lines. Nasa gitna siya, no? Nasa gitna, pero nasa gitna doon sa bago maghiwalay na diverging type lines. So, ano kaya sagot natin dito? Yan. Mga katsapopoy, ang delta is another term for triradial. And also a delta is another term for outer terminus. So, ang sagot natin dyan, all of these. Kasi lahat yan ay pangalan ni delta. Delta, triradial, ano pa? Outer terminus. Iisa lamang po yan. So, ang sagot natin dyan ay all of these. Okay? So, may mga tumatama, meron din mali. So, at least, kahit papano, na itatama na ang inyong kaalaman. Kaya, pag dumating ang time sa board exam, tama na ang isasagot nyo. Okay? So, may nagtanong. Ito, may nagtanong, nakatsapopoy natin. Sabi niya, Sir Chaps, masama po ba magbura sa board exam? Yan. Sabi nung estudyante, Sir Chaps, masama po ba magbura sa board exam? Kasi kapag nagbura daw, bagsak na daw po. Okay? Ito ang sagot dyan. Hindi po masama magbura. Diba? Pag nagkamali ka dun sa board exam, hindi naman masama magbura. Anong dapat mong gawin? Ayusin mo ang pagbubura mo. Okay? Yan. Okay, tatandaan niya. Shout out sa Holy Child College of Butuan. Uy, taga Butuan. Okay, tatandaan natin yan, ha.
Hindi masama magbura sa board exam. Ang masama, yung mali na hindi mo pa itinama. Ayun ang masama doon. Dapat pag mali na, itama mo na. Ayusin mo lang ang iyong pagbubura. O tulad nito, a point along a ridge formation found at the center or near the center of the diverging pipelines. Ang sagot po natin dyan ay all of this. Okay? Mag-iingat sa tanong natin dyan, ha? Okay. Next, board question na naman. Ayan, board question na naman tayo. Okay? Ang sabi dyan, the Sherlock Holmes of France. Ayan. Sino daw yung Sherlock Holmes ng France? Ayan. Sino yung Sherlock Holmes ng France? Si Dr. Hans Gross ba? Si Dr. Edmund Locard? Si Dr. Francis Galton? Si Dr. Johannes Christoph Andreas Mayer. Okay? Shout out natin sa ASMC Kamsur. Okay? Shout out natin yan. Best Link College. Talaga masisipag talaga yung mga Best Link College, no? Okay? So, I hope lahat kayo na mga nanonood dyan at mga nagre-review tang seryoso talaga at ini-enjoy yung pagre-review nyo, makapasa kayo sa board exam. Ulitin natin ang tanong natin sa number 4, ha? The Sherlock Holmes of France. Okay? Ipaliwanag ko na natin isa-isa yan. Si Dr. Hans Gross, siya yung father of modern criminalistics. Tatandaan natin, ha? Si Dr. Hans Gross, father siya ng modern criminalistics. So, in short, tanggal na siya. Okay, tanggal na. Sino naman tong Francis Galton? Okay, si Francis Galton, siya naman ang nag-introduce ng pamilya ng Loop, Arc, and Whirl. Siya rin ang nag-attempt pag-aralan ang relationship ng fingerprint sa heredity ng tao. Okay? Previous board question, in year 2018, tinanong, sino daw ang nag-aral ng relationship between the fingerprint and heredity? Ang sagot sa tanong ng board exam na nun ay Francis Galton. Okay? So, tanggal na si Francis Galton dito. Tanggal na yan. Natatandaan nyo pa yung keyword natin kay Francis Galton? Ang keyword kay Francis Galton, yung 1:64 billion. Okay, tanggal na si Galton dito, ha. Next, si Dr. Johannes Christoph Andreas Mayer. Okay? Si Johannes Christoph Andreas Mayer, siya naman ang isang tao na nag-introduce at nagpatunay ng principle of individuality. Okay, di ba natatandaan nyo yung sa fingerprint? There are 3 principles sa fingerprint, di ba? Principle of individuality, principle of infallibility, and also principle of constancy. Okay? So, ayun yung ayun yung mga principle na sinusunod sa fingerprint. Ang tanong anong ginawa ni J.C. Mayer doon sa principle na yan? Ano yung ginawa niya? Principle of individuality. Okay? Wala daw taong magkaparehas na fingerprint. Okay? Kapag principle of infallibility, yan. Pag principle of infallibility, ang fingerprint daw ay hindi nagkakamali. Okay? Next. Ano naman yung isang principle? Principle of constancy. Ang principle of constancy, ang fingerprint daw ay hindi nagbabago. Okay? At tandaan niya, ha? So, anong sagot natin dyan, mga katropa? The Sherlock Holmes of France, yan?
si Dr. Edmond Lockhart. Okay? Ano pang dapat nyo tandaan kay Sherlock Holmes ng France or Dr. Edmond Lockhart? Tatandaan natin, ha? Siya rin ang father ng forensic science. Okay? Siya ang father ng forensic science. Okay? Siya yung father ng forensic science, ha? So, ang sagot natin sa number 4 question, si Dr. Edmond Lockhart. Shout out sa Metro Manila College, sa MMC, at shout out din sa King's College of the Philippines, Bangbang Campus. Shout out LCC, San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Sa father ng poroscopy, yes, kasama rin siya. Kay si Edmond Lockhart din, father din siya ng poroscopy. Yan, marami siyang pinagtatayan, no? Father ng forensic science, father ng poroscopy, Sherlock Holmes ng France. Marami siyang pinagkapaderan, no? Okay, tama si Alwin Albufera Mortel. Tama din siya, tama. Ano pa? Ayun, may nagsabi, in every contact leaves a trace. Yes, tama rin. Yan din ang inintroduce ng Lockhart Exchange Principle. In every contact, it always leave a trace. So, very good, ha? So, nakakatsapopoy, dapat nagsishare din kayo dyan ng inyong mga kaalaman. Okay, share nyo rin yung mga live natin dito para maraming makaalam na buhay ang ating group study. So, next, number 5 question. Favorite nating tangke to. Yan, favorite tangko to eh. No, si Franco. Ulitin natin ang tanong. The fingerprints of Franco. Ayun. Ulitin natin, ha. The fingerprints of Franco remain unchanged in his entire life. Okay? What principle is applied? A. Principle of individuality. B. Principle of constancy. C. Principle of infallibility. Or D. Principle of variation. Okay, shout out natin yung Hercor College, Lawaan Rojas, Lyceum Subic Bay College of Criminology, Olpu QC, Lacson College, Rizal Memorial College Davao, NCST, Union College Santa Cruz, Laguna, at Bohol Institute of Technology International College Tagbiliran, Bohol. Okay? So, Santo Niño College, Ormoc. No? Shout out po, sir, kay Colonel Dennis Gianan. Okay? So, LCC College, Negros Occidental. Ulitin natin ang tanong, ha. Kasama yung favorite nating tangke. The fingerprint of Franco remain unchanged. Yan, hindi daw nagbabago ang fingerprint ni Franco habang buhay. Okay? So, ang tanong, what principle is applied? Okay? Anong principle ang ina-apply daw dito sa scenario na to? Mga katsapopoy, ang board exam natin outcomes based na. Yan. By may nagtatanong, sabi ng mga estudyante, sir, kailan po talaga effective yung bagong curriculum sa board exam? Okay? Magiging effective ang bagong curriculum sa board exam pagdating ng 2020 upon full implementation of CHED order. Okay? So, kaya ipasa nyo na ang board. Pag natuloy ang board exam ngayon, ipasa nyo na ang board. Okay, the fingerprint of Franco remain unchanged in his entire life. What principle is applied? Ulitin natin. A ba? Kung A, principle of individuality, iba-iba yan. Pag principle of individuality, walang tao
Walang pares na tao na magkapares ng fingerprint. Walang dalawang taong magkapares na fingerprint. O tanggal na ang individuality. Ano yung principle of infallibility? Ang sabi dyan, ang fingerprint ay hindi nagkakamali. O tanggal na. Okay? Ang principle of variation, yun naman ang other term ng principle of individuality. So, anong sagot natin dyan mga katsapopoy? That is a principle of constancy. Dahil ang fingerprint daw ay hindi nagbabago base sa tanong. Okay, yung fingerprint ni Franco ay hindi nagbago sa habang siya ay nabubuhay. Okay, take note yung tanong na yan. Favorite ko na ng tanong ni examiner yan. Okay, yung mga pointers binibigay ko na sa inyo para makapaghanda kayo. No, dahil alam naman natin na pahirap ng pahirap ang buhay, kaya pinadadali ko na sa inyo mga bagay-bagay. Next, sumunod na number. Ito, masusubok talaga yung knowledge nyo rito. Sabi dyan, all patterns in both hand, finger, of Minotaur. May nagtanong, Sir, ano po ba pagkakaiba ng constancy sa permanency? Parehas lang yan, tol. Constancy, permanency, immutability. Pare-parehas lang yon, no? Hindi nagbabago. Okay? So, ulitin natin ang tanong dito mga katsapopoy. All patterns in both hand fingers of Minotaur are plain arches. What will be the primary classification? Yes, synonyms lang po sila sa constancy at saka permanency. Ito, yung si Minotaur daw. Si Minotaur daw. Para sa nagtatanong sa YouTube natin, mga katropa, Akle Mentoring by Chaps Black. Yan, nasa YouTube natin, no? Okay. So, ano kayang hula nyo rito? Ano hula nyo dyan? Tignan nyo muna. Ang kanyang parehas na kamay dun sa mga daliri niya ay lahat ay plain arches. Okay, plain arches ang tinatanong. Ano yung mga primary classification niya? Ano kaya sagot natin? Tignan natin ha. Tignan nyo. Kung mag-aaral kayo ng ng tawag dito, ng fingerprint sa primary classification, ano yung mga walang value? Okay, ano yung mga walang value? Tatandaan ang walang value ha. Arc. Yan, arc. Ano pa? Tented, walang value yan. Yan, ano pa? Radial at saka ulnar, walang value yan. Tatandaan nyo ha. So, in short, ang plain arches, 0 ang value, wala. Yan. Kahit anong effort niya magpakita, ay wala pa rin siyang kwenta. Okay, tatandaan niyo ha. So, kahit anong effort niya magpakita, kahit si plain arches, tented, radial, ulnar, wala siyang kwenta. Okay? What will be the primary classification kapag lahat plain arches? So, ano lang yung may value? Ang may value, si plain whorl, si central, si double, at saka si accidental. So, in short, kung walang value ang plain arc, hindi pwedeng maging 32/32. Okay? Tanggal na ang 32/32. Tanggal na yan. Lalo rin yung 36/36. Tanggal din yan. Dahil ang primary classification natin, 32/32 lang. Okay? Lumagpas. Tanggal yan. Okay? Ano tong letter D na 6, 13, 14, 15, 21? Ang dami naman nito. Ang ibig sabihin pala niyan, June 13, 14, 15 of 2021, diyan ang schedule ng inyong board exam. Okay? So, June 13, 14, 15, 2021, yan ang schedule
ng inyong board exam. Okay? So, anong sagot natin dito guys? Kung lahat ng daliri ni Minotaur ay plain arch, the answer is 1/1. Okay? 1/1. Sir, di ba sabi mo 0 lahat? Bakit naging 1/1? Hindi ba dapat 0/0? Tama ka. Naging 0/0 siya. Pero dahil merong idinadagdag na 1/1, okay? Anong purpose ng 1/1? To complete the primary classification. Yun ang naging sagot. Okay? So, 1/1. Okay, shout out GCC School. Yan, sa GCC School, Osmeña College, JH Gupos Criminology Department of Zamboanga del Sur, Ramon Magsaysay Memorial College, General Santos, Pan Pacific University North Philippines, okay, Tayog Campus. Shout out ko sa inyo yan. Okay, so next. So, ayan I hope natututo kayo mga kachapopoy. Next, si Nana, ayan na. Favorite natin ito. Ang ganda passive nito ni Nana, no? Kahit na SS na ultimate na to, tumatakpo pa. Mahirap habulin si Nana. Yan. Upload din natin ito sa YouTube channel natin para sa mga nagre-request. I-upload natin yan mga tropa. Okay? So, Nana, suffering the condition called ectrodactylity, or rather ectrodactyly. Okay? Ano ba yung ectrodactyly? Di ba may mga condition, abnormality ang ating mga daliri? Pag marami, polydactyl. Kapag malalaki, macrodactyl. Pag may side fusion, syndactyl. Pag madiliit ang daliri, microdactyl, di ba? May nagtanong. Sir, ang tinatanong ectrodactyly. Yan shout out sa Naga College Foundation. Ang tanong natin dito, si Nana daw ay nagsasuffer sa kondisyon na tinatawag na ectrodactyly. Anong ibig sabihin ng ectrodactyly? Mga kachapopoy, anong sagot natin dito? Yan. Meron mga minsan may estudyante ako. Taga-Tagig yata yun May nagtanong, Tagig ba yun? Ewan ko kung saan yun Saang school May nagtanong, Sir, ano po yung aerodactyl? May nagtanong, aerodactyl. Yung Alpha, Echo, Romeo, Oscar, dactyl, aerodactyl. Yan. Nagulat ako, sabi, aerodactyl. Ako rin, hindi ko rin alam Nung ni-research ko pala, ayun pala yung kamay na merong pakpak. Nung ni-research ko, nakita Pokemon. Loko-loko yung estudyante yun mga tropa. Pero, natuto tayo doon. Yung aerodactyl, ayun yung parang yung kamay na may pakpak, no? Tingnan nyo na yung lumilipad na dinosaur or dragon, no? Parang ganun yung aerodactylity. So, ulitin natin ang tanong, Nana suffering the condition called ectrodactyly. Okay? Tingnan natin. A, normal number of fingers. Wala namang problema sa kondisyon, no? Yan, wala namang normal sa kondisyon yon. Diba? Rather, normal yung kondisyon niya. Wala namang problema. Okay, tanggal na yung alpha. Punta natin yung letter B. Less than the normal number of fingers. In short, kulang. Yan, kulang. Sabi, pwede. Letter C, exceeded from the normal number of fingers. Ibig sabihin, sobra daliri. Palayaw natin dito, si 11. Yan, palayaw natin dito, 11. Okay? Tanggal na si 11. Kasi, si 11, polydactyl yun. Tatandaan niya, si 11, 12, polydactyl yun.
Okay, tanggal na. Oversized finger. In short, malalaki daliri. Kung malalaki daliri, ano ba yun? Pag malaki daliri, pag malaki daliri, macrodactyl. O, tandaan nyo, daliri pa lang solved na. O, tatandaan ha, pag macrodactyl, daliri pa lang solved na. Okay, tanggal na yung oversize, tanggal na rin yung exceeded. So, ano sagot natin dyan? Less than the normal number of fingers. So, ang sagot natin dyan ay bravo. Kulang ang daliri. O, ang keyword natin dyan si 9. O, 9, 8, 7. Diba? Pag kulang ang daliri. Ectrodactylity yun. Okay? Pag maraming daliri, polydactyl. Pag malalaki ang daliri, macrodactyl. Ano keyword? Daliri pa lang, solved na. Okay? So, ang sagot natin dyan, bravo. Ectrodactylity, kulang ang daliri. Next. Yan. The first chop-chop lady who identified using fingerprint. Okay? Ang sabi daw dito, the first chop-chop lady who identified using fingerprints. O, sino daw yung chop-chop lady na yon na nakilala na siya, chinap-chop, giniling na ng gusto, pero nakilala pa siya. Hindi naman siya totaling giniling, no? Tinanggal lang yung hita, braso, ulo. Yan. Ginawa siyang pata, karne, no? Chinap-chop. Okay? Sino daw yung first chop-chop lady na nakilala gamit ang fingerprint? A. Leslie K. Gusion. Yan. Talagang talagang partner to si Leslie at si Gusion. Malalakas to pares assassin. Si Leslie, assassin marksman. Si Gusion, assassin talaga yan. B. Basha Ling. Parang dragon altar to. Basha 1-1 Ling. Mga dragon altar to. O, tanggal na yan. Elsa Castillo. Si Elsa Castillo, second yan. Second chop-chop lady. Okay? Okay ha? So, anong sagot natin dyan? Si Lucila Lalu. Okay, kilala nyo na si Lucila Lalu ha? Guys, alam nyo ba, meron akong share sa inyo ha? Pag marami ka palang L sa pangalan, halimbawa, tingnan nyo, mga L. Diba? Sample natin, L. Halimbawa, ilan ang L mo? Kung halimbawa, ang L mo, 3, 4, 5, pangalan hanggang apelyido ha? Parang malibog talaga, no? Pag maraming L. Yan, no? So, ano sagot natin dyan, guys? That is Lucila Lalu, no? Na-share ko lang yung pag maraming L sa buhay. Ano? So, Lucila Lalu yan. Next, number 8. Isang matinding marksman. Guys, ang pinakamalakas na marksman talaga, kung gusto nyo critical, si Granger talaga tsaka si Leslie. Malalakas talaga yan. Pero tuloy natin ang tanong. Granger is a future registered criminologist. Oh, okay. Yun ang tanong. May tuldok. So, senaryo lang yan. The word dactyl means, dito guys, sa tanong na ito, mag-iingat kayo. Common sa board exam, iba yung kinikwento, pero pagdating sa dulo, iba na ang tinanong. Ulitin natin to Granger is a future registered criminologist. Okay? The word dactyl means mapapaisip ka, tropa. Mapapaisip ka. Anong kinalaman nung dactyl kay Granger na future registered criminologist? No, ako rin napaisip ang tinatanong dyan, mga tropa, ano yung ibig sabihin ng dactyl? A. Radius. Radius? Di ba sa yun? Radius bone yun, no? Radius bone. Yan, di ba? Kamag-anak ni, kung bakit naging radial ang pangalan nung
radial loop natin because of the radius bone. Ulna, because of the ulna bone, kaya naging ulnar yung ano natin, no? Pagpatungo dun sa sa little finger. So, tanggal na. Finger, yan ang tamang sagot, finger. Pero pag pininger, ay, nako, wag naman ganon. No? Maraming mga bata dito, wag yung pininger, masakit yan. Wag yan. Although, sometimes, sa pag-aaral natin ng mga kung halimbawa nag-aaral tayo ng mga sexual deviation, kaya panoorin yung sexual deviation natin, meron din na ganon, sexual deviation tayo, no? Yan, sa pag-aaral natin yan, no? Pag tinapik natin. So, kaya pag sinabihan ka ng ibang kurso, halimbawa galit na galit kang, ganda ng ganda sabihin, daktilin kita dyan eh. Gusto mo? Daktil? Di ba? So, ayun hindi niya naintindihan yun. Okay? So, ewan natin kung ano mangyayari. So, ang sagot natin dyan, finger. Pag sinabing daktil, it refers to finger. Hindi pininger, ha? Nako, ewan ko na sa inyo, ha? So, finger. Next. Ito. A ridge divides into two or more ridges. Ang tanong natin dito, no? A ridge divides into two or more ridges. So, sabi dyan, isang ridge, nag-divide siya, nahati siya sa dalawa o higit pa. Ano kaya ang sagot natin dito? Ang isang ridge daw ay nahati sa dalawa o higit pa. No? Ano kaya ang sagot dito dun sa isang ridge na nahati sa dalawa o higit pa? Kaya anong sagot natin dyan, no? Parang ang hirap ng tanong niya, no? Parang ang hirap ng tanong na yan. Porking. Tanggal na yung porking. Kasi wala naman nakikita na babasa na porking sa sa fingerprint, no? Tanggal na porking. Bifurcation. Ayun! Mamaya natin sagutin yan. Ano yung divergence? Tingnan nyo yung salitang divergence. Baybayin natin. Divergent. Okay, pag divergent, 'di ba maluwag, 'di ba? Dalawang ridge naghiwalay. Okay? Pag divergent, dalawang ridge naghiwalay. So, divergent 'yon kasi naghiwalay na eh. Okay, tanggal na 'yon, divergent. Okay? Pag convergence, in short, dalawang ridges nagtagpo sa dulo. Okay? Okay? Pag convergence, dalawang ridge nagtagpo sa dulo. Ano yan? Kunwari vergence. Di ba pag nagtagpo sa dulo, parang ansikip? Di ba? Kaya kunwari vergence. Okay? Kaya lang, na-share ko lang sa inyo. Pag divergence, dalawang ridge naghiwalay. May nagtanong, sabi, yung C is naghiwalay lang pero hindi nagdagdag. Correct me kapag mali ako. Okay, ito tatandaan natin mga tropa, ha. Yung divergence, dalawang ridge, sila ay dating magka-body-body. Pero pagdating sa dulo, naghiwalay na sila. Okay, parang ganito na lang. Pinagtagpo pero di tinadhana. Okay? Halimbawa, yung body mo, dalawa kayo naglalakad, pero pagdating sa dulo, naghiwalay. Okay? Pag convergence, pinagtagpo at tinadhana. Yan. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yan, ha? So, ang sagot natin dyan, guys, a ridge divides into two or more ridges, bifurcation. Okay? Para sa Para sa pag-convergence sa call center yun. Tama, no? Galing ng batang tong si Daniel Redville. Tama, convergence, call center. Hindi kumpanya kaya yun.
Okay? So, kumpanya yon. So, shout out sa mga tropa natin sa Saint Anne, Lucena. Okay, batch 2020 graduate. Uy, si graduate na, no? So, congratulations. Chapopoy Munyayo. Oo nga, sikat yung yung Chupapi Munyayo. Yun. So, para hindi kayo mahirapan sa Galton details o mga ridges, ito na lang ang tatandaan nyo. Ito, binigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng inyong palatandaan, mga katropa. Okay, manood kayo ha. So, ridge characteristics. Ang ridge characteristics or tinatawag natin minutia or Galton details. Okay, ridge characteristics, minutia or Galton details. Shout out. Ano yun? Cavite State University, University of Cebu, Mabanilad, Colegio de Kidapawan. Ayan. So, eto, tinatawag nating recurving ridge. Yan. Ano yung recurving ridge? Isang ridge na kumurba at bumalik kung saang direksyon siya nanggaling. Ulitin natin ha. Pag sinabing recurving ridge, isang ridge kumurba at bumalik kung saan siyang direksyon na nanggaling. Yan ang tinatawag na recurving ridge. Okay? So, next. Yung binilugan natin, yung binilugan. Yan. Mapapansin nyo yung dulo ng ridge, di ba? Tatandaan nyo, yung pinakadulo ng ridge, kung saan nagtatapos ang bawat ridge, ang tawag natin ay ridge end. Ulitin natin. Hindi bastos yan ha, hindi bastos yung drawing yan ha. Yan. So, ayan yung pinakadulo ng ridge end ang tawag natin yan. Kung saan nagtatapos ang ridge, ang tawag ay ridge end. Shout out natin si Lomotan. Ano pa to? CNSL. Okay? Next, ayan. Ang tawag dyan ay bifurcation. Okay? Bakit naging bifurcation yan? Kasi, isang ridge nag-divides two or more. Okay? Ayan, tinatawag natin na bifurcation ridge. Ano yun? Isang ridge nag-divides two or more. Ang tawag dyan ay bifurcation ridge. Tingnan nyo, di ba? Isang ridge naghiwalay, nag-divide siya ng two or more. Okay? Next. Ang tawag naman natin dyan ay short ridge. Okay? So, short ridge yan. So, ayan yung maikling ridge. Okay? Maikling ridge yan, ha? Napakaikling ridge niyan. Ang tawag dyan ay short ridge. Huwag nyo kakalimutan yung mga ginagawa natin dito. Hindi to kabulastugan, ha? FCAT. Ayan, kay Dean Leslie Chongson. Okay? Napakabait ng Dean nyo, no? Mabait yan, si Dean Leslie Chongson sa Fernandez College of Art and Technology. Hello, ma'am. Thank you for opportunity, ma'am. So, short ridge, no? Ayan, maikli lang yan, maikli. Next. Ito naman ang tinatawag natin obstruction ridge. Okay? Ano yung obstruction ridge? Ito yung ridge na humaharang sa daluyan ng mga ridges. Okay? Ito yung mga ridges na humaharang sa daluyan mismo. Harang. Kaya nga, di ba? Obstruction. The word obstruction. Ayan. So, obstruction, ha? Oy, mga katropa, hindi to bastos, ha? Ito ay para lang matuto kayo. Nako, walang bastos dito. Ang sabi na, ang kabastusan ay nasa utak ng tao. Walang bastos, ha? Hindi bastos yan. So, obstruction ridge yan, ha? And also,
Yan. Ito ang tinatawag natin na bar or rod. Okay? This is known as a bar or rod. Yan, tatandaan niya, that is a bar or rod. Huwag nyo kakalimutan yan. Ewan ko na lang kung makalimutan nyo pa yung mga ginagawa natin dito para padali sa pag-aaral yan. That is a bar or rod. Next, yung nasa tuktok, di ba? Yung mga nakatayo mismo sa pinakatuktok ng recurving ridge. O, ano tawag doon sa pinakatuktok sa recurving ridge? Na ridge na yan. Ano tawag dyan? That is a bar or rod. Bar or rod tuloy. Sorry. Yung nasa tuktok na yan, ang tawag po natin dyan ay appendage. O, tatandaan yan ha. Yung pinakatuktok, appendage yan. So, okay. Ayan yung ridge na nakatungtong sa recurving ridge. Sa pinakatuktok niya, ang tawag natin dyan ay appendage. Okay. Next. Yan. Parang asagwa nga talaga ng pagkakagawa, no? Tingnan nyo naman to. Yan ang tinatawag na enclosure. Ano yung enclosure? Isang ridge na nag-divides into 2 or more at pagdating sa dulo ay nagtagpo at naging isa uli. Okay? So, tatandaan natin ha. Enclosure ridge, isang ridge, naghiwalay or nahati at nagtagpo sa dulo para magsanib uli. Ang tawag po natin dyan ay enclosure ridge, lake ridge, at enclosure. Okay, huwag nyo kakalimutan yan. Okay? Next, ito naman ay tinatawag natin na diverging ridge. Diba? Dalawang ridge naghiwalay. Diba? Dalawang ridge, dati sila ay body-body, pero pagdating sa dulo, naghiwalay. Okay? So, next, ano naman yung isa? Yung converging. Diba? Dalawa sila. Yung converging ridge, diba? Dalawa sila, pero pagdating sa dulo, nagtagpo. Yan. Huwag nyong kakalimutan yan. Yung uri ng mga ridges natin, ha? Yan. May sabi ni Christian J. Lagan, islet din po ba, sir? Yung enclosure ridge, islet din siya. Okay, islet, lake ridge. Iisa lang din yun, no? Or enclosure ridge. Okay? Ang converging, dalawang ridge nagtagpo sa dulo. Pag diverging, dalawang paan niya, pagdating sa dulo, bumukaka. Okay? So, I hope nakukuha na niya, pero kulang pa yan mga tropa. Hindi mabubuo ang drawing na yan kung walang nunal. Hindi pala nunal yan. Okay, guys, hindi nunal yan ha. Ang tawag natin dyan ay dot. Okay, dot or island. Huwag nyo kakalimutan yan ha. That is a dot or island. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yan. So, kompleto na ang ating drawing. So, ito, sa ganitong drawing na to, imposible pa na makakalimutan nyo pa. Okay? Hindi nyo na makakalimutan yan. Ewan ko na lang kung makalimutan nyo pa yan. Okay? So, kompleto na ang drawing natin. Meron ka ng nunal. Manayan na naman ako. Dot. Okay? Wag nyong kakalimutan yan. Okay, next. The last question, the last board question, mga tropa. A term used by the biologist, yan, for a palm of the hand or sole of the foot. Yan. Ano daw yun? Ano yung term na ginagamit ni biologist for a palm of the hand or the sole of the foot? Yan ha. Ano ba yan? A. Friction skin, B. Fingerprint, C. Volar skin, D. Chicken skin. Ano kaya sagot natin dyan? Shoutout natin ang Southern City Colleges, Zamboanga City.
Okay, ano kaya sagot natin dito? A term used by the biologists for a palm of the hand or the sole of the foot. Board question yan, 2018. Okay, nagulantang yung mga estudyante, pero yung mga naging estudyante ko sa criminalistics, binasic eh. Sabi nila, ay, alam na namin yan. Ito yan. Naglabasan kagad eh. Yan. So, ano ba yung tanong uli? A term used by the biologist for a palm of the hand or the sole of the foot. Okay? Yung friction skin, tama din naman sana siya. Okay? Yun naman talaga ang tawag. Pero ang tinatanong kasi, yung termino na ginagamit ni biologist para sa friction skin. So, ang sagot natin dyan, that is a volar skin. Okay, huwag nyo kakalimutan ha, ang volar skin. Tatandaan nyo, yung friction skin, tatandaan ito ha, ang friction skin, sa termino ng biologist, volar skin yan. Kaya pala, ang friction skin is also known as a volar skin. Pero depende sino ang gumagamit. Okay, pag fingerprint examiner ka, friction skin. Pero pag biologist ka, ang termino na ginagamit mo dyan ay volar skin. Okay? So, ano naman yung fingerprint? Yan, may tanong eh. Ito, mga katropa, sa mga viewers natin. Saan nakikita ang fingerprint? Yan, meron bang fingerprint sa kamay? Ito ang tanong ko. Shout out sa Universidad de Manila. Ayan, sa Universidad de Manila. Kay Dean Yolanda Eslira. Nandyan din si Dr. Rodolfo Castillo, na kung saan ay isa sa miyembro ng CPD Council for Criminologists. Okay? Meron bang fingerprint sa kamay? Ano? Shout out FLBC. Yan. Mayroon bang fingerprint sa kamay? Mayroon bang fingerprint sa kamay, mga tropa? Okay? Walang fingerprint sa kamay. Okay? Ang fingerprint nakikita sa mga smooth surfaces. Okay? Ang fingerprint ay nakikita sa makikinis na surfaces. Okay? Anong hayop ang may fingerprint? Yung chimpanzee, may fingerprint ng chimpanzee, no? Yan, chimpanzee. Yan, baka mamaya pati may magtanong diyan, ha, sir, yung lamok po ba tsaka surot may fingerprint? Ay nako, ewan ko na doon. Bahala na sila doon. No, pero yung hayop, chimpanzee, meron din silang fingerprint. Kasi nung nagbasa ako ng mga yung mga libro, nakita ko. Okay? So, ano sagot natin dito, mga katropa? Yan, that is a volar skin, ha? Ano yung chicken skin? Masarap yan kapag pinirito, no? Favorite natin yan, no? Sabay tawag dito, sabay San Mig light or MP lights, no? So, shout out natin. Anyway, ang sagot natin dito sa number 10, a term used by the biologist for a palm of the hand or the sole of the foot. Ang sagot natin dyan ay volar skin. Okay? Lagi ko sa inyong sinasabi, normally friction skin. Pero kapag biologist ang nagsasabi or termino nila, ang tawag dyan ay volar skin. Okay? Shout out natin ang St. Therese College Foundation Pangasinan, University of Mindanao, Polytechnic College ng Marbel, Southern Mindanao College Pagadian, RMC Davao, St. Joseph Institute, Pamansarasan Lungsod ng Muntinlupa, Leyte Colleges Tacloban. Sa mga hindi na shoutout dyan, sa next na natin, na live natin, sa shoutout ko na kayo, no?
May nagtanong, sir, araw-araw ba may ganitong live? Okay. Susubukan natin na magkaroon ng araw-araw na may live. Pero based on the availability ko din, no, para maturuan ko din kayo. Pero ang mas natuturuan ko ng gusto talaga yung mga nasa tutorial or group study natin. Okay, nasa tutorial o nasa group study natin. Yun talaga. So sa mga gusto talaga ng tutorial, group study, basahin niyo na yung post diyan. 100 pesos per 4 hours sa session, no? Gagamitin natin 'yan para sa Zoom. No, sa Zoom natin 'yan gagawin ang tutorial nyo. Dati kasi kung mapapanood yung video na ginawa ko diyan, no, meron akong videong ginawa diyan na dati sa Luneta. Ngayon nag-upgrade na, no, nag-upgrade via Zoom na. Okay? So, sa mga subscriber natin sa YouTube, manood kayo diyan, i-like nyo para i-upload ko rin tong video na to sa YouTube para sa mga hindi makapanood, mga may hinaang data, i-upload ko yan para sa inyo. Okay? I-like nyo ang Facebook page natin at ang Aklemento ring, share nyo rin yan, i-follow nyo rin ang YouTube, subscribe. Sa mga gustong bumili ng book, nandyan ang Mastering Criminology Terms, nandyan na rin yung mga iba't ibang mga terminology na ginagamit sa board exam, sa inyong pag-aaral, nandyan na rin yan. No? Ang presyo niya, 750. Kung gusto nyo umorder rin yan, nandyan ang 0926-056-8167. Okay? Bukas daw, meron daw live dahil na-request nyo, magla-live si Ma'am Ella nyo. No? Magla-live si Ma'am Ella nyo bukas. Ang oras pa rin, 9:30. No? Para, kasi kapag umaga, maingay. 9:30. Kaya yung natin, yung Zoom tutorial group study, ginagawa talaga namin yan 9 o'clock hanggang 1 a.m. ng madaling araw. Okay? So, para umorder, message nyo lang kayo dyan. Mag-message lang kayo sa page. Guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you and mag-ingat lagi. At always sumunod sa inuutos ng gobyerno, mag-face mask, mag-face shield, magdala ng alcohol, social distancing. Mas maganda